Sige. Sige po. Salamat sa Panginoon, salamat sa ating Diyos na buhay, mapuri mo ang kanyang pangalan ngayon magpakailan-kailanman. Sa pangalan ni Jesus, muli po mga minamahal, mga kababayan, magandang gabi po sa inyo. At muli po narito naman po kami ni Brother Orly upang magbahagi po ng salita po ng Diyos kapagkat ito po napakahalaga. Ang sabi nga, samantalahin nyo ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya nawa po ay ang bawat isa po ay magkaroon ng oras at panahon na makinig po ng salita po ng Diyos. Amen. Ito po yung pinakamahalaga. At muli po, kasama ko po si Brother Orly. Brother Orly, yun po. Mga kababayan, mga minamahal, magandang gabi po. Nawa po'y sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon sa inyo pong pakikinig sa programa po ng Panginoon, ang pagbubulay-bulay sa kanyang salita, sa kanyang banal na salita na po. Kami po ni Brother Ray ay gagawin po namin sa biyaya ng Diyos yung aming panahon sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Nawa po'y samahan niyo po kami. God bless you po. At salamat sa Panginoon at tayo po ay muli po na nakapag-live po at naway tulungan samahan po tayo ng Panginoon. Bigyan niya po tayo ng kalakasan, katapangan. At salamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya po sa atin. Pag-iingat na po sa atin sa araw-araw, kalakasan, kapayapaan, kaligtasan. Salamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya po sa atin. Lalo na po yung ating pangangailangan sa araw-araw. Salamat sa Panginoon. Mapurino ang kanyang pangalan. Ay nagpagpakan niya mo. Kailangan sa pangalan. Uli po mga minamahal, meron po ako ditong babasahin po sa aklat po ng Efeso, Brother Orly. Yes. Efeso, kabanatang 5 sa talatang 15, patuloy po. Ito po yung napakahalaga. Ano po? Kasi yung iba po, sila po ay abala sa maraming bagay. Ano po? Opo. Nakatuon yung kanilang paningin kung paano sila, iba po, naghahanap buhay, nag-aaral, marami pong abala. Pero marami pong hindi po pinibigyan ng pansin na makinig po ng salita po ng Diyos. Makikita po natin na napakasama na po, diba po? Kasama na po ng pasamaang sanglibutan. Dito po sa aklat po ng Efeso, kabanatang 5 sa talatang 15, patuloy po. Ang sabi po rito, ingat mga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ito po Brother Ori, napakaganda. Amen. Samantalahin nyo ang panahon. Ano po? Kasi nauubos na po yung panahon po ng iba. Hindi naman po masama maghanap buhay. Tama lang po maghanap buhay. Pero baka doon na nakatingin yung isip natin. Puro paghanap buhay. Hindi na po tayo nagkakaroon ng panahon na makinig na salita po ng Diyos. Hindi na tayo magkaroon ng panahon na makasunod sa kanya mga utos kasi nga abala. Hindi ito po sinasabi po doon sa mga taga-Efeso. Ito po yung mga mananampalataya po, Brad. Sabi, mga ingat kayong lubos. Ito po, Brad, ang pag-iingat po, lubos. Hindi yung basta ingat lang. Talagang mag-iingat ka, lubos. Paano yung pag-iingat? Ano iingatan mo? Kung paano kayo lumalakad. Ibig sabihin patuloy. Yung paglakad. Opo. Paano paglakad? Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Lumalakad na gaya ng marurunong. Huwag gaya ng mga mangmang. Ano po? Na inyong samantalang panahon. Yung panahon po sasamantalahin. Paano natin sasamantalahin? Huwag tayong lumakad na gaya ng mga mangmang. Yung mga mangmang po kasi, alam po natin na hindi naman po sila sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi naman po sila nakikinig ng salita ng Diyos. Di ba po? Yung po yung mangmang, hindi po nila, hindi po nila sinusunod kung ano po yung katwiran. Sabi nga hindi sa pagkaalam ng katwiran ng Diyos ay sila nagtayo ng kanilang sariling
katwiran na po. Dito sabi samantalahin po, brother. Opo. Kaya po natin ginagawa, nagpabagi po tayo ng salita ng Diyos Opo. upang makapag-click po yung ibang mga tao. Sabi po rito, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang uunawain po natin kalooban ng Panginoon, huwag yung kalooban natin. Ay yung kalooban natin ng sinusunod na natin, hindi na kalooban ng Panginoon. Opo. Kaya sabi natin sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, na ipapasok ka na ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Kailangan nang gaganapin po natin yung kalooban ng Panginoon, yung kalooban ng Amang nasa langit. Samantalahin po natin habang may panahon. Hirap na mga po ng buhay. Marami na pong umaangal eh. Marami po nung dumadaing na po ngayon. Kaya lang, ay hindi po sila nakikinig na salita ng Diyos. Hindi po nila alam kung ano po ang dapat gawin. Kaya, Brother Orly, yan po, una ko pong pinahayag. Kayo po, God bless po. God bless po, Brother Ray. Ayun nga po, mga minamahal, mga kapatid. Ang sabi nga ron, samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Siya nga naman po, mga minamahal, marami pong mga tao na pag ang pinag-uusapan salita ng Diyos, sasabihin po nila wala po akong panahon dyan kasi busy ako sa trabaho. So parang mas importante yung kanyang trabaho kaysa dun sa salita ng Panginoon na magbibigay buhay. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo dito sa Lucas, Lucas 11 sa talatang 27. Lucas 11:27 po. Ganito po ang nakasulat. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Dito po habang nangangaral ang ating Panginoon Jesucristo, mayroong isang babae na sumigaw na mapalad yung tiyan na nagbuntis sa iyo o nagdala sa iyo at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Sabi ng babae doon sa nagsasalita, doon sa ating Panginoon Jesucristo, sinabi po nung babae sa kanya na mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Pero may sinagot po ang Panginoon Jesucristo Sabi niya, wala po siyang ganong sinabi na, naman. Hindi po mayroong mas lalong mapalad kaysa rito. Mayroong mas lalong mapapalad. Sino po yun? Sabi ng Panginoon Jesucristo, ang sagot niya datapwat, sinabi niya, ayan, mapalad din pala talaga. Pero nga, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Ayan. May mga mas lalong mapapalad, mga minamahal. Mas mapapalad pala yung mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos at hindi lamang po nakikinig, ito'y ginaganap. Yan po talaga pong mahalaga po sa atin na nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kung maraming ang nakikinig, hindi rin gumaganap gaano pa kayong hindi nakikinig, di lalong hindi nila magaganap kasi hindi naman sila nakikinig. Marami po kasing nakikinig na tagapakinig lamang. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo na huwag kayong mga tagapakinig lamang, kundi mga tagatupad kayo. Yung Santiago. Pakibasa nga po yung brother. Dos po ba yun? Opo. Dos. So
So, may mapapalad po talaga mga minamahal. Yun nga pong sabi ng Panginoon Jesucristo na, oo, bagkus na lalong mapapalad ang mga nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. So, sa kalakip po kasi ng pakikinig, yung pagganap sa salita ng Diyos. So, wala rin pong kabuluhan kung ang ibang tao nagtuturo, nakikinig, pero hindi naman po nila ginaganap yung salita ng Diyos. Wala rin pong kabuluhan yun. Ang mapapalad na tao, yun pong nakikinig at tumutupad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano po? Opo. Kayo po, Brad, baka may maano. Kaya nga po kaya nga po na napakalaga po na ang tao po ay magkaroon ng oras at panahon na makinig po na salita po. Kapagkat, sabi nga po dito sa Efeso po, brother, Opo. sa Efeso kabanatang 5. Efeso kabanatang 5. At latang 15, ang sabi po rito, Kabanatang 5, talatang 5. sabi po rito, kabanatang 5, talatang 15, Opo. sabi po rito, brother Orly, mag-ingat na kayong lubos. Diba po sabi po kanina, Opo. paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga kundi kaya ng marurunong. Samantalahin yung panahon, di ba po? Napakalaga po na ang tao po ay karoon nga po ng oras at panahon na makapakinig, huwag pa na mga dito po sa ikalawang Timoteo po. Sige po. Ikalawang Timoteo. Kalawang Timoteo. 3:1 po. 3:1. 3:1. Ay po, babasahin po. Sige po, babasahin ko. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Tuloy po. Opo. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Tingnan niyo po, Brad, mag-ingat ng Diyos. Sabi po ni Pablo kay Timoteo, lumayo ka rin naman sa mga ito. Ano po, binanggit ko ano po yung lalayuan niya. Diba po, ang sabi po sa uno, alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang panahong panganib. Ito na po, nakikita po natin, puro patay na lang, di ba? Puro kasamaan, halos kasamaan na lang, di ba po? Kahit po yung mga nagpapakilalang sa Diyos, nag-aaway-aaway din po, hindi rin po magkasundo. Opo. Malalaki pong reyon, nag-aaway-aaway po yung mga puso nila sa namamahala po sa ating gobyerno. Nag-aaway-aaway po rin, hindi magkasundo. Ito po ang sabi, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong panganib. Paano mapanganib? Ang mga tao, tingnan niyo po, ang mga tao yung magiging maibigin sa kanilang sarili. Ang iniibig na po sarili, ano po? Opo. Iniibig na sa sarili. Maibigin saan? Sa salapi. Tingnan niyo po, no? Iniisa mayayabang, mapagmalaki, diba po? Mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang. Nakikita na po natin po ito sa mga huling araw. Kaya ang sabi, samantalahin nyo ang panahon sapagkat ang mga araw ay masama. Diba po? Opo. Kasi ito na nga po, masama na po mapanganib na po. Kaya napakalaga po na
makapakinig po ng salita po ng Diyos. Sinabi nga mo, na binasa mo po sa Lucas, sa mas lalo mapapalad ang nakikinig na salita ng Diyos. Opo. At ito'y ginaganap. May pagganap po. May pakikinig, may pagganap. Hindi puro pakikinig. Kaya napakalaga po yan na ang tao po ay magkakaroon ng oras at panahon na makapakinig po ng salita ng Diyos. Opo. Dapat unahin nga sabi unahin muna ninyo ang kanyang katwiran. Ang nangyari po, iba na po inuuna po ng tao. Inuuna po nila kung paano sila mabubuhay sa araw-araw. Hindi yung sino ba yung nagbibigay sa atin upang tayo po'y mabuhay. Ano po, yung nagbibigay buhay, yun yung unahin natin. Ano po. Kada ulit po. Sige po. Kagaya nga po ng patuloy ng nating pag-aaral, ano po, na tayo nga po ay maiksi lamang ang buhay sa mundo. Ano po? Tayo ay patungo sa pagtanda. Wala naman po sa atin ng mga na tayo ay humahaba ang buhay natin. Lalo na po ngayon na pinakamahaba na yata ng buhay ng tao na umiidad na lang ng 70. O ba? So, kung ang buhay na lang na ito ang ating pahalagahan, ano po? Anong kabuluhan nito mga kapatid sa buhay na ito? Na pagkatapos mamamatay din naman tayo. Yan po yung sinasabi ng Panginoon Kristo na anong pakikinabangin ng isang tao. Basahin po natin ang Mateo, ano po? Mateo 16, talatang 25. Sabi po rito, mga kapatid, sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. At ang sinumang mawalan ng buhay, ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. So maraming tao nga, yung gaya ng sinabi kanina na nagpapatayan sa walang kabuluhan. Away, kunting diferensya, yung nasagi lang ng kunti sa traffic, bubunot ng baril, papatay, di po ba? Napakawalang kwenta. Nawalan ng buhay sa walang kabuluhan. Pero yung nawalan ng buhay sa paglilingkod kay Kristo, ang sabi niya, ay makakasumpong niyaon. Ano yung masusumpungan niya? Buhay. Makakasumpong siya ng buhay kay Kristo. Kasi nga tayo po mawawalan talaga tayo ng buhay sa mundong ito Sa ayaw natin, sa gusto natin, tayo po ay mawawala sa mundong ito. Tayo po ay babalik sa alabok. Ngayon, ano po ba ang dapat yung ating isipin? Na ang buhay naman sa mundong ito ay may hangganan. Ano po? Ang inalok ng ating Panginoong Kristo ay buhay na walang hanggan. Kaya lang maraming tao nga na ayaw makinig ng salita ng Diyos. Ayaw nila ng salita ng Diyos. Samantalang ang sabi ng Panginoon Kristo, ang aking mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ay nakikinig tayo nung sinasalita nung buhay at espiritu. Kapag atin pong sinampalatayanan yun, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Mamaya po babasahin po natin. Ituloy po natin sa talatang 26. Ano po ang sabi ng Panginoon Kristo? Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Yan. Halimbawa, ikaw, nasa iyo na lahat. Karangyaan, kayamanan, kalakasan, lahat sa iyo na. Sabi ng Panginoon Kristo, kahit makamtan mo na ang buong sanglibutan, mawawala pa rin ang buhay mo. Sabi ng Panginoon Kristo, mawawalan, kahit makamtan man niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. Ano ang pakinabangin ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Hindi, marami naman akong pera Siyempre, pag namatay ako, sasabihin ko lang kay Lord, Lord, bayaran ko na lang yung yung buhay na walang hanggan. Kaya ko naman bayaran yan, dami kong pera sabi ng Panginoon,
Anong ibibigay ng tao? Katumbas ng kanyang buhay. Samantalang ang binigay ng Panginoong Kristo upang tayo magtamo ng buhay na walang hanggan, libre po. Walang bayad. Inako na po ng Panginoong Kristo yan. Ha? Siya yung namatay para sa atin upang tayo magtamo ng buhay. Hindi po pera ang katumbas ng buhay po, mga kapatid. Ang katumbas po ng buhay ay pananampalataya. Pagsunod sa salita na sa kautusan ng Panginoon. Anong sabi niya doon sa Lucas? Oo, bagkus lalong mapapalad yaong nangakikinig ng salita at ito'y ginaganap. So, sabi po kasi ng ibang katuwiran nila, mahirap po kasi bro, daming bawal dyan eh. Kaya hihirapan ako eh. Mga kapatid, sa ayaw mo't sa gusto mo, tatanda ka kung aabot ka man sa pagtanda. Sa ayaw mo't sa gusto mo, sa ayaw natin sa gusto natin, mamamatay po tayo. Hindi po natin alam yung araw ng bukas kung buhay pa tayo eh. Maaring natutulog tayo, bigla na lang tayong hindi magising. Ano po? Paano po yung buhay? Ang sabi ng Panginoong Kristo, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanglibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay. Nakamtanan niya daw ang buong sanlibutan. Natamo na niya lahat. Sa kanya na lahat ng kayamanan, lahat ng kalayawan ng sanlibutan, nakamtanan niya. Pero mawawalan pa rin daw siya ng buhay. Ibig sabihin, mamamatay pa rin siya kahit gaano ka pa kayaman. Kahit ikaw na ang pinakamatagumpay na tao sa buong mundo, pinakamayaman sa buong mundo, pinakamakapangyarihan sa buong mundo, mawawalan ka pa rin ng buhay. Papanaw ka pa rin. Ngayon, sabi ng Panginoon Kristo, ano ba ang katumbas na ibibigay ng tao, katumbas ng kanyang buhay? Ano ba? May ibabayad ba tayo para, Lord, namatay ako, marami akong pera, bayaran kita. Tatanggapin po ba ni Lord yun? Hindi po. Dahil ang sabi ng Panginoon, yung mas mapalad yung nakikinig. So ibig sabihin, makinig ka lang, walang bayad. Yung buhay na walang hanggan, walang bayad po. Pakikinggan mo lang, ano po. Ano pong sabi ng Panginoon Kristo? Sabi niya rito sa Juan po, ganito po ang sinasabi. Dito po sa 6 talatang 63 po. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ayan. So, mahalaga po yung salita ng Diyos eh. Alam niyo po kung bakit binasa natin ito? Kasi kaagapay po ito ng yung paglakad. Ano po? Paglakad na gaya ng marurunong. Ano po yung gagawin upang tayo lumakad na may karunungan? Sa salita po ng Diyos eh. Sa pakikinig upang tayo makasunod sa salita ng Diyos. Sa paglakad sa katuwiran. Ano po? Kasi nga po, ngayon marami na po yung sinabi sa mga huling araw eh. Darating yung panahon na mapanganib. Talaga pong mapanganib. Pag ikaw mayaman, lagi ka nangangamba, baka may gumawa sa'yo ng masama, o di kaya may pera ka, lagi ka natatakot, baka mamaya may mang-hold up sa'yo. Wala pong kapayapaan eh. Ano po, saan po natin matatagpuan yung tunay na kaligayahan, kapayapaan, ano po? Kay Kristo lamang po, mga kapatid. Kasi siya yung ating kapayapaan, sa ating isip, sa ating buhay. So, tayo po ay inaanyayahan ko
nag-aanyaya po kami na patuloy po tayong magnilay-nilay ng salita ng Diyos, makinig sa programa ng Panginoon, ano po, sa mga nangangaral ng ayon sa salita ng Diyos, at hindi yung nangangaral na basta na lang kung anong sinasabi, ano po. Pwede rin po kayo magtanong sa amin kahit sa mga chat lang o ano po, may itatanong kayo. Sa biyaya ni Lord po, amin po yung paglilingkuran po natin sa biyaya ng Panginoon. Brother Ray. Opo, yung nga po, napakalaga nga po na yung ibang tao po nauubos na po sa mga bagay na pangsanglibutan. Ano po, nakatingin po sila sa mga bagay na lumilipas, ano po, nawawala. Okay. Ang sabi nga doon sa Mateo na sabi natin pa sa Kristo, magsiparito kayo sa akin, lahat kayo nangangapapagalat ang bibig at ang lupa, at kay aking pagpapahinga. Sa Panginoon sa Kristo ating katahingahan, ang lumapit po tayo sa Kanya. Kaya yung ang bilanggit ko po kanina, napakalaga po ng Brother Orly. Opo. Samantalahin po yung panahon. Kasi po yung tao po hindi naman po palakas, pahina eh. Opo. Yung tao po hindi po palakas, mahina po, patanda, hindi po pabata ang tao. Diba po? Opo, opo. Baga sa pahina ang tao, patanda, naubos na po iba, naubos na po sa mga kalayawan. Opo. Baga sa iba po yung nagkakantahan, naglalasinan, yung iba yung nagsusugal, maraming ginagawa po yung mga tao na para pang pag namatay sila walang mangyaring masama sa kanila. Hindi sila mapaparusa. Marami pong sabi nga na yung tao po ay naligaw, ano po, hindi mapapahamak po yung tao. Kung hindi po sila magkakaroon ng panahon na makinig po ng salita. Kaya dito nga po na natin po pinag-aaralan po napakalaga po ito. Nawa po ay tulungan po tayo ng Panginoon. Opo. Gamitin po tayo ng Panginoon sa ikaluluwi natin at makasama po natin mga nakasama po natin ng matagal na panahon sa paghayo, makasama muli po natin sila, magkaisa po tayo ayon po sa aral, basta po sa aral, magkaisa po tayo. Kapag sabi nga doon kaya na, diba, na lumayo ka rin sa mga ito. Nalalagay mga bagay na pangsanglibutan po yung Opo. bagay pang sanglibutan na lalayuan po. Kaya naway tulungan po tayo ng Diyos. Gabayan po tayo. Tayo po ay makapaglingkod sa Kanya. Na maibahagi po natin Kanya po. Uli kayo po. Mga kapatid, yun nga po, mga minamahal. Kami po ay kabahagi ng Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, na po. At hindi po kami remnant. Kasi po, bakit remnant po? Hindi po ba natin alam na lumalabas pag remnant, tayo na lang ang church na natira? Paano naman po yung iba na sumusunod sa katotohanan? Yung nandun sa ibang dako, na wala sa Pilipinas, yung mga tunay na lingkod ng Panginoong Kristo. Parang inaangkin mo na ikaw na lang natira. Ano po? Patawarin po tayo ng Panginoon, mga minamahal, sa ganyang pamamahayag at katwiran natin. Mali po yan. Bakit remnant? Kayo na lang po natira. Wala nang nananahan sa katotohanan na iba. Gumising po kayo, mga kapatid. Magpatuloy po tayo sa katotohanan. Sa pananahan sa katotohanan, ano po? Sa salita ni Kristo na katotohanan. Kasi kung inaangkin po natin na tayong remnant, lumalabas wala na pong iba.
tayo na lang, ikaw na lang yung remnant na natirang totoo. Mahabag nawa ang Panginoon sa ating lahat, mga minamahal ko. Ano po? Dahil ang Diyos po, saan mang dako, sa buong mundo, ay may mga lingkod. Ano po? Hindi po pwedeng walang maging lingkod ng Panginoon saan mang dako. Lumalabas eh. Kasi sinabi ng Panginoon sa Kristo yan eh. Nagawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Eh hinahangad ng Panginoon sa Kristo eh, lahat ng mga bansa eh. Eh paano mo naman nasabi, dito ka lang sa Pilipinas nakatira, ikaw na yung remnant. Ano po? Mga kapatid, gawin po nating patunayan, patutuhanan po natin sa ating buhay kung ano yung ating dinadalang aral. Ito ba'y naayon kay Kristo? Sabi ng Panginoon sa Kristo, sabi niya, ito basahin po natin sa Mateo 28, no? Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ayan na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Eh ngayon ka lang naman po sumulpot eh. Tapos sasabihin mo ikaw na lang yung remnant. Mga kapatid, ano po, magsisi po kayo, baka may pag-asa pa po eh. Mahabag pa po ang Panginoon. Ano po? Ayan o, naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ayan. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang katapusan ng sanlibutan. Yan po, ang sinasamahan ng Panginoon Kristo, yung nagtuturo ng lahat ng kanyang mga sinabi, ng kanyang lahat ng kanyang mga inuutos. Ano po? So, manahan po tayo sa katotohanan. Sa lahat po ng mga naliligaw, ano po? Ako po hindi po ako nag-aangat sa sarili ko, ano po. Wala po akong kabuluhan, ano po mga kapatid. Ngunit nakakalungkot lamang isipin na may mga tao na nagpapatuloy, nandyan sila, namamalagi, pero lumalabas po na hindi talaga katotohanan ang kanilang pagpapatuloy. Sapagkat hindi nila alam yung kanilang mga ginagawa, kung naaayon ba sa salita ng Diyos. Ano po? So, nawa po mga kapatid, loobin nawa ng Panginoon yung gawaing ito, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay may pagpapatuloy habang kami nabubuhay. Ano po? So, pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat isa sa atin. God bless you po. Ikaw po, Brother Ray. Opo, yun nga po yung dapat nga po na yung kung ano yung napakinggan mong aral, yung natutunan mo nung kasimula, dapat ipagpatuloy mo. Huwag mo siyang bibitawan. Panghawakan mo yung aral na sabi nga doon sa Isaias, diba, 8:20. Isaias. Opo. Nalumantipan pa lang po ito, may sinasabi na rito. Isaias 8:20. Yan na po kayo, Brad? Dahil lang po. 8:20. Tignan po. Babasahin ko po, Brad. Sige po, Brad. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Tingnan niyo po, Brad, no? Nalumantipan pa lang po ito. Yung pagsasalita. Ano po? Yung magbabahagi po ng salita ng Diyos, yung pangangaral po, pagtuturo, ang sabi po sa Isaias, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga. Pag sinabi natin umaga, liwanag yun. Para magkaroon ng liwanag, dapat yung sinasalita mo ayon dun sa kautusan at sa patotoo. Napakalinaw po ng Brad. Kaya ano po yun
napakinggan natin, pagpatuloy po natin kung ano yung mali, itigil natin yung mali. Tuloy natin tama. Ano po? Kasi kung hindi po tama yung tutuloy natin, marami po mapapahamak. Hindi lang po yung nangangaral, pati yung makikinig po, mapapahamak. Kasi sabi nga, ingatan mo ang iyong sarili at yung turo. Sarili at turo ang pinag-uusapan eh. Hindi mo na pinanghawakan yung turo, hindi mo na pinanghawakan yung aral. Nag-iba ka na ng aral, pinanghawakan mo na yung sariling katwiran mo. Eh dapat po, hindi po ganun. Magpatuloy po doon sa katotohanan. Yung katotohanan po yung magpapalaya. Kaya salamat sa Panginoon. At nawa po magkaisa po. Magkaisa po ay puso, salita po nandiyan sa tayo po sa magkaisa po tayo. Kung magkakaisa, hindi lang po sa aral, walang kabuluhan po yung pagkakaisa na po. Ano po, Brother Orly? Magkakaisa kayo, hindi lang po tama yung hindi po sa katotohanan. Wala pong kabuluhan yung pagkakaisa. Ang may kabuluhan pong pagkakaisa, yun na aral na katotohanan. Diba po, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo yung katotohanan. Opo. Yan, nandun po tayo sa katotohanan. At salamat sa Panginoon. At nawa po tulungan at kabayan po tayo ng Panginoon, Brother Orly. Sige po. Naway gamitin po tayo. Makasama po natin iba po natin mga kapatid na nakasama po natin noon sa paglilingkod. Magkaisa po tayo. Opo. Makakumukaba po tayo. Amen po. Ang ganito lang po ba, Brother Orly? Okay na po ito? Kayo po. Pero po kayo mapapagkatiwalaan sa mga malaki. Opo. Doon po tayo magsisimula, Brad, na kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yun po muna, kasi yun yung pinagkatiwala niya sa atin. Katulad na, magsisimula tayo. So, wala naman tayong high-tech talaga na gamit na pwede nating magamit para magkaroon tayo ng magandang presentation. Pagtiyagaan po natin kung anong meron. Ang mahalaga po, na maririnig ng tao ang salita ng Diyos na kung paano ba ang ating pinapahayag. Tayo ba'y mga nakikigaya sa iba na nagpapahayag dahil sa pera, para kumita ng pera? Hindi po. Ang kailangan po natin pagpapahayag ng libre na sinasabi ng Panginoon Kristo, ibinigay sa inyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Ano po? Yan po yung nakalagay sa Kapitulo 10 ng Mateo. Ano po? Kapitulo 10 ng Mateo. Opo. Basahin ko po muna sandali. Ano po? Opo. Dito sa talatang 10. Kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit dalawang talika, kahit mga pangyapak, utungkod sapagkat ang manggagawa ay nararapat sa kanyang pagkain. At sa 5 bayan, unayon ninyong pasukin anong talat? Dito po sa dito sa 8, talatang 8 po. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Dito po sa 7 nakalagay rito kung ano yung walang bayad. Marami po ito kasama yung pagpapagaling, pagbangon ng mga patay. At samantalang kayo nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Marami po kasing tao nangangaral, babasa ng isang talata, magpipray, mananalangin sandali, tapos manghihingi na ng pera. Kitang-kita po talaga kung anong klaseng mga mangangaral yung ganyan Hindi lang ginagawa doon sa loob ng simbahan nila yung panghihingi ng pera. Hanggang sa labas, kawawa po ang mga miyembro nito Kasi kung sa labas nga, hindi nila miyembro, hinihingan nila di lalo na sa loob. Ano po, napakawalang po. Pero ang utos ng Panginoon, walang bayad ang salita niya Walang bayad. Tapos sasabihin mo, kusa. May kusa ba na ikaw mag-abot ng supot? Ang kusa po, yung taong lalapit sa'yo, magbigay ng pera. Yun po ang kusa. Pero ikaw ay magsahod-sahod ng mo, supot mo sa kapwa mo, hindi po yun kusa. Nanghihingi ka po. Intindihan niyo po ba yung panghihingi sa kasakusa?
Iba po yung kusa, iba po yung ikaw ang lumalapit para magsahod ng supot. O di kaya magbigay ng mga sobre. Ano po? So ang pagmamahayag po ng salita ng Diyos, wala pong bayad. Libre po eh. Kaya nga po doon sa pinag-aralan natin ng nakaraan na ang tunay na mga apostol ni Kristo, hindi po pagpapayaman ang ginagawa. Eh kung sila yung pagpapayaman ang ginagawa, di sana may pangalan sila ngayon na Apostol Pablo, ganito, mga minana ni Apostol Pablo, ang kanyang simbahan ay ganito, pangalan ay ganitong iglesia, ganyan. Kagaya ng mga iglesia ngayon, mana-mana eh. Ano po? Puro pagpapayaman ang ginagawa. Hindi po ganyan ang tunay na paglilingkod, mga kapatid. Ang tunay po na paglilingkod, kaligtasan po ng tao ang hinahangad. Yung kaligtasan ng bawat nakikinig. Kaligtasan ng bawat pinangangaralan. Hindi po pera. Mga kababayan, yan po ay sa amin po, sa biyaya ni Lord, gagawin po namin ito. Na paglilingkod. Para sa iba. Ano po? Kasi kailangan po talaga ngayon eh. Sumasama ang panahon, ano po, lumalala ang ating kalagayan sa ating panahon, lumaganap na ang kasamaan, ano po. Kaya wala po tayong ang dapat sa ating buhay na ito, igugugol na lang po natin sa paglilingkod sa Panginoon, dahil ang buhay po natin eh umiiksi po eh, ano po. Kaya mga minamahal, muli po kami nagpapaalala sa lahat. Kami po ang CJCLS, ano po, Church of Jesus Christ the Lord and Savior. Hindi po kami remnant, ano po. Kasi kami po yung kabahagi ng iglesia ng Panginoong Kristo na mula sa Jerusalem. Hindi po kami remnant, mga kababayan, mga kapatid. Kung ikaw nag-aangking kang remnant, kayo lang ba yung natira? Wala nang ibang member si Jesus Christ sa ibang bansa, sa ibang mundo, o sa buong mundo, mga kapatid. Isipin nyo po yung pinaggagawa ninyo, kung tama ba. O, ano po? Pag-isipan nyo po ng libong basis, yung inyong ginagawa, yung tinayo ninyong church, kung kay Kristo ba talaga yan. Ano po? Hindi ako nag-aangat po sa sarili ko. Hindi po ako naghahangad na hangaan ako o ano man ang nagpapahayag lang po ako, mga kapatid, ayon sa salita ng Panginoon. Ano po? Sige po, Brother Ray. Ito na po yung uli ko pong babasahin po, Brother Orly. Sa Lucas po. Lucas, kabanatang 16 sa talatang 10. Ang sabi po rito, Brother Orly, ang makapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Opo. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Ito po, brother, kailangan maging tapat sa kaunti. Ano po, pag maging tapat ka dun sa unti, maliit, magiging tapat ka sa malaki. Opo. At kung magiging matuwid ka dun sa kakaunti, makaunti, maliit, matuwid ka dun, magiging matuwid ka dun sa marami. Kaya ito po yung napakalaga po, brad. Kahit wala ang kasi sa maliit. Ano po? Lalo mo sa aral. Ano po, yung aral, dapat mapapagkatiwalaan. Dapat tapat ka rin sa aral. Ano po? Andun po yung ano natin eh. Andun po yung kaligtasan sa aral, di ba po, brad? Opo. Ano po? Kapag mali yung aral, ang sabi, layuan eh. Di ba po? Opo. Layuan yung mga pinanggagalingan ng pagkabahabahagi. Yung bahabahagi, ilalayuan. Kaya, nawa po sa mga nakasama po namin dati. Naway tayo po ay magkaisa po. Ayon po doon sa aral po na katotohanan na po. Kung ano po yung ating pong napakinggan noon, ipagpatuloy po natin. Ano po? Kung hindi pagpapatuloy, tapos tumatayo po, lumalabas, may mali po yung pinanggalingan. Hindi po kami naniniwala na may mali po yung pinanggalingan natin. Ano po? Hindi po kasi kung maniniwala po kami may maling aral, pare-pareho po tayo hindi tunay na alagad.
maghahanap po tayo ng tama. Ano po, kung tayong tatayo. Kaya kami po nagpapatuloy po ni Brother Ogie. Naniniwala po kami. Hindi po wala pong maling araw. Ano po. Kaya salamat sa Panginoon. Mapuri ko ang kanyang pangalan. At hanggang dito lang po ako. Hanggang dito lang, Brother Orly. At mga po gabayan po at ingatan po ng Panginoon. Lahat po ng mga nakikinig. Ano po. God bless po sa bawat isa. Brother Orly. Muli po, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mga nariyan, sa saan mang dako kayo naroon. Naway ingatan po ng Panginoon ang inyong mga pamilya, ang ating buhay, ang ating paghahanap buhay. Ano po, ay patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa ikabubuti ng ating mga anak, sa buhay ng ating pamilya. Ano po, naway patuloy tayong bigyan ng Diyos ng karunungan, unawa at kaalaman sa ating pamumuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. God bless you po, mga kapatid. Opo, Brother Orly, at na paalam po natin